Kasi hindi ko alam kasi nung una kasi feeling ko kasi ako lang mag-isa. Feeling ko hindi ako naririnig ng Panginoon. May mga times parang wala na akong iinumin, wala na akong gagamitin. So nakita ko po yung biyaya ng Panginoon na kahit kailan hindi kami pinabayaan sa nakuilagay kahit sa pinakamadilim ng buhay ko. Lalo ng Panginoon, kasama ng Panginoon. Yung box na yan is 11 box. Talaga ang pinabili ni Kuya. Parang, kaya lang sabi niya, mas maganda, bigay nyo na lang ilan yung gamit nyo sa isang linggo para weekly, nadadalaw nyo din siya para makumusta, ano yung ano po. So, nandito din kami para ipag-pray ka din. Tapos, sabi ni Kuya, awitan nyo si, ano, si Ate Lek. Ito yung panganay ni Kuya Gadjel, si Lenlen. Yan yung, ano niya, panganay niya. Kapatid niya yun sa, ano, bunso. Bunso yun. Ito naman ang ano nila ang ano ng Panginoon dinadalaw din yung mga may sakit, tapos ipag-pray ka. Sa James chapter 5 verse 13, 'di ba sabi niya, pahiran ng langis. So mamaya, pag-pray sa'yo, ipapahiran ka namin ng langis. Tapos, Hindi po, kasi hindi ko alam kasi nung una kasi feeling ko kasi ako lang mag-isa. Feeling ko hindi ako naririnig ng Panginoon. Hindi ko po matanggap yung nangyari sa akin. Tapos nung may mga taong tumutulong sa akin, parang lumalakas po yung kalooban ko kasi sabi ko, inalaw mo po Panginoon na napunta ako sa ganitong sitwasyon, kilalang may limit yung mga kakayahan namin kasi yung asawa ko hindi kayang mag-provide ng lahat ng kailangan ko. Pero nakita ko po yung biyaya ng Panginoon na kahit kailan hindi kami pinabayaan simula nung na-hospital ako hanggang sa Maynila, hanggang ngayon. May mga times na parang wala na akong iinumin, wala na akong gagamitin. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na as in wala talaga. Nandun yung mga taong tumutulong sa akin kahit sa inyo po. Hindi ko naman po talaga kayo kilala. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan. Siyempre, thankful po sa inyo lahat dahil ito po pagkilala. Masasabi ko pa rin kung kahit nagkaganito ako, very blessed po ako. Mahal pa rin ako ng Panginoon. Yung prayer niyo po ay maaaring ang agape po, love and after ang ginamit bilang pagdinig po yung prayer. Kapag po may nagsasabi o nangungumusta sa akin, kahit hindi naman ako binibigyan ng pera o ano man, basta tinapik yung braso ko, kaya mo na, mahal ka ng Panginoon. Talaga po, malaking tulong sa akin. Lumalaki yung kalooban ko. Nawawala po ako dun sa depression na pinagdadaanan ko. Kasi lahat po ng pasyenteng may ganito, dadaan po sa depression. Pero ako sabi ko, mananatili sa depression. Kasi hindi ko ang kalooban ng Panginoon. Bagay akong dapat matutunan. So ngayon po, unti-unti, natatanggap ko na po yung sitwasyon. Kasi kahit saan ako ilagay, kahit sa pinakamadilim ng buhay ko, lalo ng Panginoon, kasama ng Panginoon, hindi talaga ako nagpapalisa. sige Ate Lek, bago ka namin pag-pray, awitan ka daw ni Sister Len.
Pag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ba ilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Wala tinatang samantala, isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Naman, Ate Lek, ang binibigay sa iyo ng Panginoon na kanyang salita na nasa James, Santiago, chapter 5. Sabi dito sa verse 13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sa verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So, ngayong hapon, Ate Lek, hayaan mo na bago po kami umalis ay maipanalangin po namin kayo. At ito po yung may dala po kaming langis, yung banal na langis. So okay lang po na pray natin. Tara, pag-pray natin si Sister Lek, tayo pong lahat. So tayo po ay magdasal.
Panalangin natin si Sister Lek, bahira ng langis. Maniniwala kami, Ate Lek, kaya kami nandito, may layunin ng Diyos. At hindi buhay ang Diyos. Kaya kami narito ay naniniwala kami na kami ay inutusan ng Panginoon. No, may ginamit lang na tao na balitaan, ginamit niya ang ba't iba parang makarating ang panalangin mo. At kami ay po ay naririto sa inyo pang makiramay sa inyong mga dinadala, no, at ipanalangin ng inyong pamilya. Ano po? Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama sa langit, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at biyaya ng aming pamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat ang biyaya ng kagalingan ay hindi po natatapos. Ito po ay nagsimula doon sa krus ng Kalbaryo. At kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi kayo Diyos na nagbabago kailanman. At sinabi mo, ang sinumang lumalapit sa iyo ay hindi mo itataboy. Kung kami hihingi, kami iyong bibigyan. Kung kami kakatok, kami iyong bubuksan. At kung kami hahanap, kami makakasumpong. At sa hapong ito, Panginoon, minsan pa aming dinideclare at dinidecree sa tahanan ni Ate Lek, 10 ng kanyang buong sambahayan, at kaming mga naririto, binyang kapatid niya, Panginoon, sa pananampalataya, ay nakikiisa, Panginoon, sa pananampalataya, na ang kagalingan ay patuloy na dumaloy, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, ikaw ang Diyos na mga milagro. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong, Panginoon, ipagalingin anuman yung kanyang sakit na ito. Ibalik sa dati. Lord, milagroso kang Diyos, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay mabait na Diyos. Lord, nakikita mo yung mga luha ni Ate Lek, Panginoon. At kami, Panginoon, ay naririto minsan pa. Lord, maraming salamat at kiniklaim po namin ang kagalingan. Doon po sa pangalang higit sa lahat ng pangalan sa sinong ng langit ay yung binigay ang pangalan ng bugtong mo anak na si Jesucristo na siyang aming Panginoon. Salamat po, Ama, sa kagalingan po sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Thank you po.